Sa context tayo ng drummer, Okay. So, sa dami ng tumugtog dito, sa dami ko na minix para sa broadcast, para sa live, para sa house, lahat yan, di ba? Sasabihin ko pa rin na, maski ang skill set ko, ang technical skill set ko is hindi naman nagbabago. In the last year, pareho naman, di ba? 80% ay drummer pa rin. Skill ng drummer. So, kaya ang hirap masyadong mag-focus sa technical side. Kung ang problema naman talaga pala is lang pa yung drummer. O hindi consistent yung drummer. Hindi consistent sa kick, hindi consistent sa ganon. So parang hindi ma-fix yan ng pangit pa rin ang tunog, 'di ba? Overall. Ganon din yung approach ko pagdating sa recording na producer ba ang dating ko dito na talaga ako magpo-program ng drums. Therefore, hindi naman talaga ako drummer. So I might as well baka gumamit ako ng mga loop o ng mga drum packs, 'di ba? Okay lang. Or ako ba ay may pumunta bang banda dito na talagang sobrang prepared, sobrang hasa talaga na gusto ko talagang makapture yung essence ng drummer. Therefore, wala sa usapan yung mga replacement na yan. Then, mako-complement nun yung, alam mo, yung tenga mo nga na, okay. Kasi, pareho kayong, as a producer, mas nag-a-add ka ng value. Kasi maganda na yung foundation versus as a producer, ang tinatry mo ay, okay, balansihin yung mga waveform kasi sablay yung mga Yung tapos wala sa click track. Ang laking difference. Laki talagang difference. Especially sa dynamics. Isa dahil ipapatay-pantay mo pa eh. Hindi mo hirap dun eh. Para sa mga di nakakalam, 80% ng mga bandang pangit tumugtog dahil sa drummer. Oo, totoo. Hindi.